Mag-i-start na po tayo, pero may in-order po dito. Sino pong nag-order ng curly fries, classic cheeseburger? Nawala po sa upuan nyo kanina. Lumipat daw po kayo ng upuan. Yung nag-order kanina, nakaupo dito. Sino po yung nag-order kanina? Alam nyo po ba yung in-order nyo? Ayun, Pastorico pala. 120 po, dahil hindi nyo agad kinuha, magiging 220 na. Bayad natin. Bayad na pala yun. Sige po. So, yung iba po kasi, mga ticket nasa probinsya, hindi natin alam kung darating sila. Pero mag-start na po tayo dahil pag hindi tayo nag-start, hindi na po mauurong yung oras. Baka hindi natin matapos. May kasunod na pong showing. So, upo na po tayo. Mag-start na po tayo. But before we start, tayo po saglit pong manalangin. Aming Diyos, kami po ay nagagalak na makasama ka ngayong oras na to. Salamat po sa pagpabalayo na pinagkalubos sa amin para po panoorin ang movie ito, ang Mufasa, The Lion King. And we are so thankful and grateful sa lahat po ng naririto. Salamat po o Diyos sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin para po mapanood ang pelikulang ito, and we pray na maging blessing po sa bawat isa. Salamat sa time na ibinigay mo at sa katumpayan ng project na ito. We praise you, we glorify you, we honor you. You have said in your word, whether we eat or drink or whatsoever we do, we must do it for the glory of God. Salamat po, Diyos, sa oras na ito. Dalangin namin na malulhati ka namin at mabigyan ka namin ng karangalan. Sa pangalan na Jesus, Amen, Amen, at Amen. Okay po, bago po tayo mag-start na manood ng ating pelikula, nais po muna namin magpasalamat. Unang-una po sa inyong lahat. Pwede po bang palakpakan natin ang ating mga sarili? Yan, praise God. Hindi po magiging matagumpay itong project na ito kung hindi po dahil sa inyo. Actually po, ang nag-propose ang proposal po ay nagmula po sa ating elder, si Elder Banji. At nung i-propose po ito sa aming meeting, medyo atubili po ang lahat dahil po medyo malaking project. Pero nung pagkaraan po ng isang linggo, ako po yung nagbubulay-bulay, bigla pong pumasok sa akin yung word na Hakuna Matata. Ano bang ibig sabihin ng word na yon? No worries, no problem. Or in other terms, so don't worry, no? Be happy. God will make the way. And thank God po, nung mapag-usapan po natin to, after po na ako'y pumunta sa Thailand, sa isang mission sa Thailand, pagbalik po namin, inupuan po namin ng seryoso at nagpa-print na po tayo ng ticket. And November 23, na-release po yung ticket. Imagine niyo po, November 23, pumunta po ako ng Binyan para mag-release yung 17 tickets po, and the rest is history. And we need to pay in full December 8. And thank God, nabayaran po natin yung full ng bayad dito pong Mufasa the movie. Pwede po bang palakpakan natin ng Panginoon? To God be the glory. Sino pong nakapanood na yung dalawang sequel ng The Lion King 1 and 2? Taas pong kanang kamay. So alam niyo na yung story. Ito po hindi ito sequel, ito po ay prequel. Ibig sabihin, bago naganap yung una at pangalawa, ito na po yung istorya. So si Mufasa po literally means king, or to rule or to govern. Pag sinabing pong Mufasa, ibig sabihin king or to rule or to govern. Gusto ko po pamagatan itong exhortation ng Rewrite Your Destiny. Ulitin ko po, yung ating exhortation po. Madali lang to, mabilis lang po ito. Kaya umupo lang po kayo sa loob lang ilang minuto, matatapos po ito exhortation na ito. Ang topic po, pinamagatan po itong Rewrite Your Destiny. Ulitin nyo po, Rewrite Your Destiny. I believe, meron pong Diyos na makapangyarihan na sumusulat ng ating kasaysayan. At ikaw po ay may kapangyarihan ding isulat ang iyong kasaysayan. Ang sabi po ng Biblia, lahat ng tao sa kasaysayan ay nabigo. Ba? Lahat ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat po ay
hindi nagtagumpay. We fall short in the glory of God. According po sa Romans chapter 3 and verse 23, sabi po roon, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, sa ating pong buhay po, as we watch this film, ito pong movie, Mufasa, The Lion King, mapapanood po natin yung napagandang kasaysayan. Meron po isang familiar quotation po, ang sabi doon sa familiar quotation, lahat daw po ng tao at mga nilikha ay bahagi po ng tinatawag na circle of life. Nung ako po ay choir para sa Catholic Church, meron po kaming paboritong awitin at alam kong inaawit niyo yon. Alam niyo po ba kung ano yung awit na yon? Tanging alay. Hindi po tanging alay. Ang sabi po doon, walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Tuloy niyo po, walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tapos ang kasunod, tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling siya. So napakaganda po ng awit na yon. At naniniwala po ako, walang sino mang tao na isinilang nang walang dahilan. So tatlong bagay po ang gusto kong i-share sa inyo. How to rewrite your destiny. Number 1 po, go and search your identity. Number 1 po, go and search your identity. Para malaman mo po ang destiny mo, dapat makilala mo kung sino ka. Dito po sa movie, si Mufasa po is at loss. Pero may nakatagpo siyang kaibigan. Pero hindi ko na sasabihin kung kaibigan ba yun o kaaway. Ayokong malaman nyo na yung plot ng story. Pero po, ang nais kong bigyan ng pansin, yung takbo nung movie. Go and search your identity. As a human being, meron po tayong identity. Nang nilikha ng Diyos ang mga bagay, meron po siyang munang binabanggit. Nang likha niya ang halaman, ang mga hayop, kinausap niya ang lupa. Nang likhain po niya ang mga lamang dagat, kinausap niya yung tubig. Pero nang likhain po niya ang tao, sinong kinausap ng Diyos? Sinong kinausap po ng Diyos? He talked to themselves. And let us made man according to our image and our own likeness. So nang kinausap po, nang gustong likayin ng Diyos ang tao, kinausap niya ang kanyang sarili at nalikha po. So dapat mong malaman ang identity mo if you want to know your destiny. You are created by God. Pwede bang tingnan mo yung katabi mo? Nilikha ka ng Diyos. Amen? Papayag ba kayo doon sa theory ni Darwin na ang tao ay galing sa unggoy? Hindi kayo papayag, di ba? Tingnan nyo nga po yung katabi nyo. Subukan nyo sabihin sa kanya, baka mapalo kayo, mahampas kayo. Di ba hindi po? Hindi tayo galing sa unggoy. Ang ating identity ay sa Diyos. Bakit po? We are created in the image, according to the image and likeness of God. So, if you want to know your destiny, number 1 po, go and search for your identity. Nilikha ka po ng Diyos. Pangalawang bagay po, start with the letter O. Obliged to know your purpose. Tanungin mo po yung katabi mo, alam mo ba kung bakit ka narito sa daigdig na to? May dahilan po kung bakit ka nilikha ng Diyos. Amen? Si Mufasa po at lost, nag-iisa siya, hindi niya alam kung saan siya pupunta. Pero may nagdala po sa kanya para malaman niya yung layunin niya kung bakit siya nilikha. At naniniwala po ako, hindi ka nilikha ng Diyos nang basta-basta lang. Meron pong layunin ang Diyos para sa iyo. Amen po? Sabi ng Jeremiah 29 verse 11, For I have a plans for you, a plan not to harm you, but to prosper you and to give you hope and a future. Naniniwala po ba kayo doon sa plano ng Diyos? Sabi mo sa katabi mo, may plano at layunin ng Diyos sa buhay ko. Amen? Pangatlo po, ano po kayong letter na nawawala? Bakit mo alam na D? Letter D po, develop a closer relationship with God.
Ulitin ko po. Develop a closer relationship with God. Tayo po, kailangang makilala mo na ikaw ay nilikha ng Diyos. Hindi lang basta nilikha na katulad ng hayop, ikaw ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. At hindi ka lang nilikha ayon sa wangis ng Diyos, may magandang layunin at plano ang Diyos sa buhay mo. At pangatlo po, gusto ng Diyos na makasama ka niya sa araw-araw ng iyong buhay. Revelation chapter 5 verse 5, ang sabi po doon, nagtagumpay ang leon ng Huda. Who is the Lion of Judah? No other than the Lord Jesus Christ. Lion, according to Proverbs 30 verse 30, is the mightiest among the beasts, and no one can take away from him. Ang lion daw po, ang leon, ay makapangyarihan sa lahat po ng mga, ano ba ang beast sa Tagalog? Mga halimaw. Siya raw po ang pinaka-strongest and mightiest among the beasts. At wala raw pong pwedeng makaligtas sa kanya. Sa Bible po, mayroong isang roaring lion na binanggit. Sino po yung roaring lion? According to the book of 2 Peter. No other than Satan. Copycat po si Satan. Pero si Jesus po, ang the true Lion of Judah. At ang sabi po ng Revelation chapter 4, verses 5 and 6, you will reign with Him as King and Priest. Ano po uli ang meaning ng Mupasa? Mupasa means king or to rule or to govern. And you are created by God for that purpose and for that destiny. To rule and reign with Him. Ikaw raw po ay makakasama, tayo raw po ay makakasama na maghahari at magiging harit saserdote ng Panginoon. Pwede po bang tingnan mo yung katabi mo? Kung siya po ay babae, tawagin mo sa kanyang Rena, sa kanyang pangalan. At kung siya po ay lalaki, tawagin niyo pong hari. At sabi po ng Revelation chapter 20, we will reign and rule with Christ as King and Priest. Nawa po, ma-enjoy po natin itong movie na ito. At marami pa hong mga lesson na matututunan tayo dito. Lesson about love, lesson about family, lesson about friendship, forgiveness, and victory. Magandang hapon po, and thank you so much for making this project successful. To God be the glory. Pwede po ba palakpakan natin ang Panginoon as we close it in a word of prayer? Pwede po kayo sumunod sa akin sa isang maikling panalangin. Sundan niyo po. Pwede pong wag niyo munang kausapin ang inyong katabi. Sa loob po na ilang segundo, paniwalaan po natin ang deklarasyon ng salita ng Diyos. Sabihin niyo po, Panginoong Diyos, salamat po sa iyong kapahayagan that we are destined to be king and priest with God. Sa oras na ito, tinatanggap po namin ang aming identity that we are created by God. And you have a wonderful purpose and plans for our lives. And we accept our relationship with you. Because without you, we can do nothing. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. And everybody says, Amen and Amen. Magandang hapon po at tayo po ay mapagpalang lahat. Merry Christmas and a Happy New Year. Sama yung mga sisabi na, diba? Ayun na po, tapos na po ang ating exhortation and we will going to watch the movie. Ito na po yung mga tao, puno na po. We're going to start in a moment. Thank you, Lord, and God bless us all.